nakita natin si Jinho na nakaupo sa opisina habang inaasikaso ang ilang negosyo. Sinabi niya, itong mga haters na nagpapadala ng reklamo matapos magsampa ng kaso at umiiyak na parang mga bata, hindi iyan gagana. Pagkatapos ng ilang oras, natapos niya ang kanyang trabaho at iniisip na nagawa niyang tukuyin ang lahat ng mga grupong naninira kay Jinwoo. Habang nagpapahinga siya, nakita niya si Jinwoo na nakatayo sa likod niya, na nagsasabing, talagang nagsusumikap ka. Iniisip ni Jinho na pumupunta at umaalis siya nang walang ingay. Tinanong ni Jinwoo kung may problema. Sinabi ni Jinho sa kanya na maayos ang lahat at tinanong kung bakit ganyan ang suot ni Jinwoo. Inabot ni Jinwoo sa kanya ang isang bag na puno ng magical cores, sinasabing, sabi mo kailangan natin ng pera para sa guild. Nang tingnan iyon ni Jinho, sinabi niya sa kanya na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga sweldo ng mga empleyado. Tinanong ni Jinwoo kung ano ang ibig niyang sabihin, at pinaalalahanan siya ni Jinho na kailangan nila ng isa pang miyembro para makapag-hire ng isang tao. Kailangan nilang magbayad ng mga sweldo. Sinabi ni Jinwoo sa kanya, kahit na kailangan natin ng miyembro para lang punan ang bakanteng espasyo sa guild, gusto natin ng taong tapat na mananatili at magtatrabaho sa atin. Seryosong sinabi ni Jinho kay Jinwoo na may isa pang urgent na bagay na kailangan nilang asikasuhin muna. Kailangan nila ng pangalan para sa kanilang guild. Nang marinig iyon ni Jinwoo, sinabi niya sa kanya, akala ko naman kung ano talagang seryoso. Sinabi ni Jinho sa kanya, napaka-seryoso nito. Nagsimula siyang magmungkahi ng mga pangalan tulad ng Sunyu Guild, gamit ang apelyido ni Jinwoo, kahit na mas natural ang Yong, o baka pwede silang maging Woo Guild, gamit ang huling mga karakter sa kanilang mga pangalan, o Jinjin Guild, gamit ang kanilang mga gitnang karakter. Nang marinig ang lahat ng mga mungkahi, nagdesisyon si Jinwoo na pangalanan ang guild na Solo Play Guild, ipinapaliwanag, total, ito ay isang solo player guild. Nang marinig iyon, naisip ni Jinho, nakakatawa ba iyon? Habang nag-uusap sila, nakarinig sila ng katok sa pinto. Pumunta si Jinho para tingnan kung sino iyon. Tinanong ng tao kung ito ang opisina ng guild ni Hunter Jinwoo. Sinabi ni Jinho sa tao, oo, ito nga. At nang tingnan niya sila, nagulat siya na makita na si Hunter Cha iyon. Tinanong siya ni Jinho kung ano ang ginagawa niya doon, at sumagot si Cha, sinasabing gusto niyang sumali sa kanyang guild. Pagkatapos nilang maupo, hiniling ni Jinwoo sa kanya na linawin kung bakit siya naroon. Sinabi ni Hunter Cha sa kanya, gaya ng sinabi ko, gusto kong sumali sa inyong guild. Nang marinig iyon, naisip ni Jinwoo, nalilito ako sa nangyayari. Tinanong niya siya kung hiniling siya ng chairman na sumali sa kanyang guild, o kung pinalayas siya ni Hunter Choi mula sa guild. Sinabi niya sa kanya na hindi iyon ang dahilan. Seryosong nagtanong si Jinwoo sa kanya, kung gayon, bakit mo gustong sumali sa aking solo play guild? Nagulat siya nang marinig ang pangalan at tinanong siya kung iyon talaga ang ipinangalan niya sa kanyang guild. Sinabi ni Jinwoo sa kanya, oo, anong problema sa pangalan? Nagkasundo ang Vice Master at ako. Sinabi ni Jinho sa kanya na hindi siya sumang-ayon sa kahit ano, nagtatanong, paano ang mga pangalan na iminungkahi ko? Tiningnan niya si Cha, sinusuri ang kanyang pulso, hininga, at ekspresyon. Nagpapanggap siyang kalmado, pero hindi niya ako maloloko. Bakit mo gustong sumali sa aking guild? Tanong niya sa kanya, 2 taon na mula nang magising ka, ipinapalagay ko na nakakontrata ka pa rin sa Hunter Guild. Sinabi niya sa kanya, may sapat akong pera para bayaran ang penalty. Nang marinig iyon, naisip ni Jinwoo na handa pa siyang bayaran ang penalty. Sinabi niya sa kanya, ang aming guild ay kasalukuyang walang sapat na resources para magbayad sa isang hunter na tulad mo. Sinabi niya sa kanya, walang problema iyon dahil hindi ko rin kailangan ng down payment. Tanong niya, bakit mo gustong sumali sa guild namin kung wala kang mapapala dito? Nag-isip siya, paano ko ba to ipapaliwanag? Kahit nasabihin ko, parang baliw lang ang dating kasinong una, na curious lang ako dahil yung mana niya, hindi amoy katulad ng ibang hunters. Pero nung Jeju Island Raid, akala ko mamamatay na ako. Lumipat ang kwento sa nakaraan, nung nagkamalay si Shaw pagkatapos ng Jeju Island Raid. Tinanong niya sa chairman kung nasaan siya, at ipinaliwanag nito na nasa loob sila ng helicopter at kakalapag lang nila sa Hunters Association.
Sabi niya, malapit na nila kayong dadalhin sa hospital, kasama ang ibang hunters. Tinanong niya si Jinwoo, kung siya ba ang nagligtas sa kanila mula sa monster. Sabi ng chairman, oo, siya nga. Nung narinig yun ni Cha, naisip niya, hindi pala panaginip. At nagtaka, halos mamatay na ako kanina. At baka mangyari ulit sa future na hindi ko maiiwasan ang kamatayan. Bumalik ang eksena kay Cho sa kasalukuyan, habang nag-iisip kung paano niya ipapaliwanag ang lahat sa kanya. Namula siya, iniisip, gusto kong tumayo sa tabi mo hanggang dulo. Nakita siya ni Jinwoo na ganito, nagtaka, ano kaya problema nito? May hindi ba niya masabi? Habang sinusubukan niyang kumalma, naisip ni Jinwoo, bakit hindi ka makasagot? Nakita niya ang pamumula ng mukha niya, alam niyang may tinatago ito. Tanong niya, so, hindi mo sasagutin? Sagot ni Cha, gusto ko lang mamuhay ng komportable, may masama ba dun? Nung narinig yon ni Jinwoo, naisip niya, 22 years old lang si Hunter Cha, at siguro mabigat ang burden ng pagiging S-rank. Malaki rin ang pinagdaanan ng mga hunters nung Jeju Island Raid, kaya naiintindihan ko kung bakit gusto niyang sumali sa amin. Sabi ni Jinwoo sa kanya, may entrance test para sa guild namin. Sabi niya sa kanya, wala yun sa recruiting notice. Sabi ni Jinwoo sa kanya, siguro nagkamali yung guild vice master, bagong rule kasi. Pinakiusapan niya si Jinho na kumuha ng inumin at snacks. Pagkaalis ni Jinho, tinanong siya ni Hunter Cho, anong klaseng test to? Sabi ni Jinwoo sa kanya, kailangan mong manalo laban sa isa sa mga summons ko. Tanong ni Cho sa kanya, ganun ba ako kaina sa paningin mo? Anong klaseng summon? Nung narinig yon ni Jinwoo, sinabi niya, para sa'yo, Hunter Cha, gagamitin ko ang pinakamalakas kong summon. Tumayo sila, at tinanong ni Cha, kailan ang test? Sabi ni Jinwoo sa kanya, gawin na natin ngayon. At nagsuggest, paano kung sa gymnasium ng association natin gawin? Naisip niya, magandang pagkakataon to para matest ko kung magagamit ko ang shadow exchange sa dalawang tao. Sabi niya sa kanya, hindi mo na kailangang umalis, may shortcut tayo. Lumapit siya sa kanya, sabi, kailangan lang nating magdikit ng konti. Nung handa na sila, ginamit ni Jinmo ang shadow exchange at natakpan silang dalawa ng kadiliman. Samantala, papasok si Jinho sa kwarto na may dalang pagkain, at pagpasok niya, nakita niya ang isang high orc na nakatayo sa harap niya, imbes na si Jinwoo at Sho. Nagtinginan silang dalawa ng awkward, habang kinukuha ng orc ang pagkain sa kamay niya at kinain ito sa isang subo. Lumipat ang eksena sa gymnasium kung saan nag-teleport ang dalawa. Nagulat si Cho at tinanong si Jinwoo, paano mo ginawa yon? Samantala, naisip ni Jinwoo, tama ako, ang shadow exchange ay gumagana bilang gateway, dahil nakagalaw ako kasama ang isang tao sa loob nito. Sabi niya kay Cha, simulan na natin. Sabi niya na naiwan niya ang kanyang armas, at tinanong ni Jinwoo, yung pickaxe ba ang tinutukoy mo? Sinubukan ni Cha na magpaliwanag, hindi yon ang armas ko. Nakangiting sabi ni Jinwoo, nagbibiro lang ako. Sabi niya kay Jinwoo na baka may armas na pwedeng hiramin sa storage. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang kwarto na puno ng armas. Naisip niya, mga reserves lang to, kaya hindi ganon kaganda, pero pwede na sa practice. Lumabas siya na may dalang espada, sinasabi kay Jinwoo na handa na siya. Tanong ni Jinwoo, okay ka lang ba? Hindi yan ang armas na madalas mong gamitin. Sabi ni Jo sa kanya, hindi mahalaga ang armas, dahil hindi nakikipaglaban ang mga monster sa kondisyon natin. Anyway, iniisip ni Jinwoo na tama siya. Nagtataka siya, sino ang dapat kong i-summon? Isang ordinaryong sundalo lang ang madudurog agad, kaya tinawag niya si Idrisil at sinabing, sa lahat ng sundalo ko, siya ang pinakamagaling na swordsman. Tinanong siya ni Cha, ano ang mga kondisyon para manalo o matalo? Ipinaliwanag ni Jinwoo, mananalo ka kung masisira mo ang summon, at matatalo ka naman kung susuko ka. Iniisip niya, sinabi kong tatawagan ko ang pinakamalakas kong sundalo para subukan siya, pero masyadong malakas si Bo para sa kanya. Matapos nilang maghanda, nagbigay ng senadorya si Jinwoo para simulan ang laban. Napansin niyang kinokolekta ni Cha ang kanyang mana, at bigla niyang naalala ang sinabi nito, hindi mahalaga ang mga armas.
Pinatigil niya ang laban at sinabing, sandali lang. Pagkatapos, inutusan niya si Cha na lumingon. Habang ginagawa ito ni Cha, kinuha ni Jinwoo ang Demon King's Longsword mula sa kanyang inventaryo at iniabot ito kay Yggdrasil, sabay utos na gamitin ito. Nang magsimula ulit ang laban, pareho silang naghanda. Ginamit ni Yggdrasil ang kakayahan ng espada at nagpakawala ng isang malakas na alon ng kuryente papunta kay Cha, pero bago ito tumama, nagawa niyang iwasan. Nakita ito ni Jinwoo at inisip, gaya ng inaasahan, mabilis siya. Kung isang ordinaryong tao ito, siguradong namatay na siya kahit sa bahagyang tama ng atakeng iyon. Habang nagpapatuloy ang laban, nagsimula silang magpalitan ng malalakas na palo, na lumikha ng ingay na umagaw ng pansin ni Chairman Go Eun-hye na nakaupo sa kanyang opisina. Naisip niyang wala namang dapat na tao sa gym ngayong araw. Tumawag siya sa isang tao at pinakonekta ang CCTV footage ng gym sa kanyang opisina. Habang pinapanood ang footage, napansin niyang si Jinwoo at si Hunter Cha ang naglalaban. Nagtaka siya kung kailan pumasok ang dalawa sa gusali. Naalala niya ang ekspresyon ni Cha noong sinabi niya rito na si Jinwoo ang nagligtas sa kanya. Napangiti siya at inisip, talagang bulag ako dati. Sinabihan niya ang kausap sa telepono na i-off ang lahat ng CCTV camera sa gym at isulat sa record na may inspection na naganap ngayong araw. Pagkatapos noon, kalmadong naupo si Chairman sa kanyang opisina nang biglang nagsimulang lumindol. Nang tumahimik na ang paligid, sinabi niya, gaya ng inaasahan, nag-e-enjoy talaga sila sa kanilang kabataan. Samantala, nagulat si Jinwoo sa nakita niya, natalo ni Hunter Cha si Yggdrasil. Tinanong siya ni Cha, si Black Knight ba ang pinakamalakas mong sundalo? Sabi mo, isusuman mo ang pinakamalakas mo, di ba? Pakisummon siya ngayon. Narinig iyon ni Jinwoo at sinabing, baka masaktan ka. Ngunit sumagot si Cha, ayos lang, gusto ko siyang labanan ulit. Bigla niyang nakita ang isang madilim na aura na lumalabas mula kay Jinwoo habang sinusummon niya si Biro. Tinanong siya ni Jinwoo kung sigurado siyang kaya niya ito. Dito nagtatapos ang episode. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo, at kita-kits sa susunod na episode.